Makabuluhan sa mga balita sa Saire 47. Pipila kadapit sa dakbayan sa Mandawi og Lapu-Lapu gibahaan tungod sa sagunson nga pag-uwan. Buhay Party List gustong ma-regulate sa misiaw karon nga isabong. Ultra Vista Rama Building sa Dan Colon nasunog. Danyos nini mukabat sa 50 milyones pesos. 300 ka mga driver sa busog taxi gipailam sa kinalit nga drug test. 8 nini nagpositibo. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa patas nga mga balita ug opinyon. Ako si Danica Caballes. Kini ang Saire 47. Ug karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, pipila ka adlaw ang pag-uwan nakamugna og mga pagbaha sa pipila ka dapit sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Publiko giauhag nga mangandam sa udautan nga panahon nga musud sa nasod karong sunod semana. Ang kasayuran ihatod ni Patch Anthony Inso. Giangkon ni Nigel Banyasya, pangu sa Lapu-Lapu City Disaster Risk Reduction and Management Office kon DRMO, nga nakamugna gyud og pagbaha sa syudad ang pipila ka adlaw nga pag-uwan. Suma ni Banyasya nga lakip sa mga lugar nga nakasinati og pagbaha mao ang Basak, Gunob, Bangkal, Ibo, Buaya, Pusok, Mactan, Maribago, Pahak ug Agus. Gihulagwa hinon ni Banyasya nga urban flooding ang nahitabo sa syudad sa Lapu-Lapu diin gumikan lang kini sa pagpondo sa tubig uwan. Diin miabot na kini sa hawak kini tungod kay wala may kagawsan ng tubig tungod sa mga nagkadaiyang rason sama sa pagkabara sa mga imburnal o drainage ingon man gumikan sa daghang istruktura. Rason na nagbaha din kay pero no, ang atong mga drainage na puno kanya wide silting. Number 2, wide drainage. Number 3, na vertical na sa development. No? Ang imong bahay ka na ito lupa karon doon na construct na taas-taas. So of course, ang tubig padulong dito. Posible hinoon nga mosamot pa ang sitwasyon sa pagbaha sa syudad gumikan sa dautan nga panahon nga gilaumang musud sa Pilipinas karong adlaw nga Lunes. Giangkon usab ni Banyasya nga engineering interventions ang gikinahanglan aron hingpit nga masulbad ang suliran sa baha sa syudad. Ang solusyon ani is dili suyok kundi ultimate nga engineering intervention. Okay. No, number 1, i-desilt na to ang atong mga drainage. Okay, kuan man kung sige tagpasuyok, we will be fighting against nature. Suyupan nilo na sige na siya nagkuhan. So it's a futile exercise. Number 2, nani naman ganang climate change. So mo-adapt na ta, dili ta magkuhan, di na magpaabot na ta. We understand na apiki ang panahon, pero magunahon na iapilin na itong plano nga mo-adapt na ta kung lupa ang atong bahay. May ubang sa kuwan, saka ni mong bahay or imo na tabunan para di na magbaha. Auhag ni Banyasya nga tas publiko nga kanunay magbinantayon hilabi na sa sunod semana diin mas maayo nga voluntaryo na lang nga mobakwit kadtong mga residente nga nahimutang sa mga disaster prone areas. Fatch and Anthony Inso, CCTN News. Samtang pipila ka mga lugar sa syudad sa Mandawi nakasinati og tagatuhod nga pagbaha tungod sa kusog nga pag-uwan kagabi hangtod kaganinang buntag. Sigo ni Carlo Cabahog, pangu sa Research and Planning Division sa City Disaster Risk Reduction Management Office, ang gibahaan nga naabot hangtod tagatuhod ang Lopez Haina Street sa Barangay Tipolo ug Barangay Guizo gawas sa Mayor A.S. Fortuna Elementary School. Matod ni ini nga nisugod og baha kapin alas 12 sa kaadlawon ug niabot og 3 ka oras una pa ni subside ang tubig. Matod ni Cabahog nga tungod kadlawon man wala kini nakamugna og trapiko. Wala ra usab sila'y natala nga untoward incident.
So far, based sa ato ang monitoring kagabi, wala ra gyud tay mga untoward incidents no nga na dawat no. Kanilang ato ang mga na monitor pod no, labi na din sa social media is ang kaninay mga pipila no kabalayan na naa siya kaning mga tulo o katong bahaan pod, pero wala ra gyud tay major incidents nga na record gabi. Samtang miauhag ang City of Talisay Traffic Operations and Development Authority sa mga agi sa Manipis Road nga mangita lang una og lain nga agianan. Matud sa ilang advisory nga dili luwas nga paagian ang daan sa Sitio Languyon, Barangay Manipis tungod sa sagunson nga pag-uwan. Mao nakabot sa City Tuda ug sa ubang ahensya nga dako kining risgo alang sa mga motorista nga moagi ilabi na kung muhumok na ang yuta. May pahigayon og assessment ang City Tuda ug ang DPWH sa Manipis Road ug nakita nga risgo niini alang sa mga motorista. Gihunong lang usab nila ang ilang benching operation sa lugar dungan sa pagsira sa maong karsada. Nakigalayon ang Ramon Aboitiz Foundation Incorporated sa Vicente Soto Memorial Medical Center sa paghatag og holistic rehabilitation care ug medicine sa mga pasyente sa Central Visayas. Niadtong 2016, ang Department of Rehabilitation Medicine sa VSMMC napili isip Regional Rehabilitation Center sa Central Visayas ug gilauman nga maka-accommodate og 8 million population sa tibuok rehiyon. Aron suportahan ang Regional Rehabilitation Center sa pag-amuma sa mga pasyente sa Central Visayas, ang RAFI pinaagi sa donation sa Aboitiz Moraza family mihatag og grant sa VSMMC alang sa construction og rehabilitation sa Phase 2 sa VSMMC Regional Rehabilitation Center. Sayo kaganihang buntag gipahigayon ang groundbreaking ceremony o gikatakda ng sugdan ang katukuran og rehabilitation niini o gilauman nga mahuman sa Agosto ning tuiga. Cebu City Government nanghatag og discount card nga kabahin sa ilang gasolina mo sagot ko program ug mahimo nang gamiton sa sunod semana. Katuyuan niini mao aron matabangan ang mga motorista nga apektado karon sa padayong pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo. Ang kasayuran ihatod ni Desime Padilla. Nagsugod na ang Cebu City Government sa pagpanghatag og discount card sa mga motorista dinhi sa syudad sa Subo aron makakuha og discount sa ilahon niyang pagpatubil. Kahinumduman ang kagamhanan sa syudad sa Subo uban ang Department of Energy Visayas Field Office ug ang First Energy Corporation milusad sa gasolina mo sagot ko program aron makatabang sa mga motorista nga apektado niining padayon nga pagsaka sa presyo sa petroleum products. Ang First Energy Corporation nga franchisee sa Phoenix Gasoline Station misanong sa hangyo sa Cebu City Government nga makatabang sa mga motorista pinaagi sa paghatag og 2 pesos nga discount kada patubil nila sa mga Phoenix Gasoline Stations nga konektado sa First Energy Corporation. Sama diya sa Virama, Mambaling, Banilad, Bakayan, Talamban, MJ Cuenco, B. Rodriguez ug Labangon katipunan sa Cebu City. Sa Mandawi City na diya sa Subang Dako, Wireless, MC Briones, Magikay, Plaridel ug Kanduman. Sa Lapu-Lapu City na sa Suong, Suba Basbas, Pusok, Gunob, Buaya, Kanhulaw ug Pahak, Lagtang sa Talisay City ug Barangay Gabi sa lungsod sa Cordova. Nasayran nga ang Sugbo bike lanes may gitahasan sa pagpanghatag sa discount card. Diin sigo ni Bernard Maraasin ang ilang executive director kada Biyernes sila mga pudapod sa discount card nga makuha pinaagi sa pag-apply nini online ug pwede sa manual. I-fill out sa mga motorista ang mga gipangayo nga detalye sama sa pangalan, plate number sa sakyanan ng motorsiklo guban pa. Dayon ipresentar sa Sugbo bike lanes inubanan sa mga kinahanglan nga rekisitos sama sa driver's license, OR ug CR ano makuha ang ilang data ug mahatagan og discount card. Ang mga ngalan sa mga nikuha og discount card ipadala sa First Energy Corporation aron duna sab sila basihanan ingon man record. Sa pagpangapod-apod sa discount card, walay gipili ang syudad apan gihatagan lang nila og prioridad ang Cebu City residents. Actually, what ay gipili ano tanan gitagaan to as long as mo-apply sila. But atong gi-prioritize ang taga Cebu. So, apan pag-claim nila, nangaimin nila og ilang plate number, at least among yung gi-assure ba nga, among yung gi-assure nga ang gitagaan na mo katag yung magamit sa nilang card kay
sayang man kayo kasi sakyan na yung taga mga sila kuan na for one will see to it nga naapod sila yung driver's license kay sayang di may ganan mo waste ra ang discount card ba. Sugod sa adlong Lunes, sunod semana mahimo na nga magamit sa mga motorista ang discount card nila. Nasayran ang syudad, nakaprinta na 150,000 ka discount cards ug daghan na sabmatod pang ni-apply nga niabot na og kapin 1,000,000. Yeah, amo na siya kikuan mo nga every Friday lang as of karon no. Well still amo sa ning ikuan, i-observe lang ba. If ever man gani grabe jud kadaghan, you might as well adjust ba. Sa as of karon ato pa ni mo pa natong gi-adapt nya subject to whatever changes sa nga applicable. Sayran nga 20 liters per driver ug sakyanan ang gitugutan sa Cebu City Government nga mahimong ipatubil kini aron sa malikayan nga dunay manghord og ibaligya. Decime Padilla, CCTV News. Mosunod! Buhay Party List gusto ma-regulate sa misiyaw karon nga isabong. Kana o guban ba mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Balik sa ato mga balita, muhimo og grassroots campaign ang kampo ni presidential aspirant ug Vice President Leni Robredo didto sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Kini mo'y gitug-an ni Aika Robredo, anak ni Vice President Robredo. Human iyang nasuta nga pulos misuporta ngadto kang kanhi Senadong Bongbong Marcos ang manag-atbang nga kandidato sa siyudad sa Lapu-Lapu. Mato ni Aika nga naglaom siya nga ilang makonbinser ang mga upunganon ug ilang hatagan og konsiderasyon ang pagpili siyang inahan sa pagka-presidente. Gawas niini, gusto usab sa ni Aika nga masayran ang mga yangungo sa publiko atol sa ilang paghimo unya og house-to-house nga kampanya. Kami po bababa na tao sa tao. Talagang iisa-isahin namin sila para makausap, para makipagkwentuhan, para kami mismo malaman namin kung ano yung bagay na mahalaga para sa kanila. Kasi yung mangyayari naman po noon, naniniwala ako na pare-pareho naman yung ating mga pangarap. Kaya sana po ma-reconsider nila na si Leni Robredo po yung makaka-unite talaga sa ating lahat para sa totoong pagkakaisa. Samtang miduaw dinhi sa Sugbo ang anak ni presidential aspirant ug Vice President Leni Robredo nga si Aika Robredo. Kini aron ikampanya ang iyang inahan alang sa umaabot nga piniliay. Ang kasayuran ihatod ni Fatch Anthony Inso. Miduaw dinhi sa Sugbo si Aika Robredo, anak ni presidential aspirant ug Vice President Leni Robredo. Kini aron personal nga ikampanya ang iyang inahan sa maabot nga piniliay karong buwan sa Mayo. Unang giduaw ni Aika karong adlaw ang barangay Basak, siyudad sa Lapu-Lapu, diin siya nakighimamat sa mga residente sa maong barangay. Didto gisaysay nini kun unsa kay espesyal sa ilang pamilya ang Sugbo tungod kay kini may katapusang lugar nga giduaw sa iyang amahan nga si kanhi DILG Secretary Jesse Robredo sa wala pa kini mipana kay nung duman nga tuig 2012 sa dihang namatay ang kanhi kalihim human nga na-crash ang eroplano nga iyang gisakyan didto sa kadagatan sa Masbate. Alam niyo po, kami una yung Cebu talaga personal sa aming pamilya. Kasi tulad ng sabi ko kanina, ito yung huling lugar na pinuntahan ng tatay ko bago siya mawala. Wala umon hinoon si Aika nga sama sa kadaugan sa iyang inahan dinhi sa Sugbo niadtong 2019 election sa pagdagan nini pagka vice presidente unta so sa maghapon nga suporta ang ihatag sa mga Sugboanon ngadto sa iyang inahan sa pagpapili nini pagka presidente. Hangyo nini sa mga Sugboanon nga ikonsiderar ang iyang inahan tungod kay siya mo itiunay nga muhiusa sa mga Pilipino. Ito rin po yung unang punta ko ngayong election period actually. Yung mama ko nauna na sa akin. Kaya po masaya akong makabalik dito. Sana magkaroon ako ng pagkakataon na mas maraming tao yung makausap para makumbinsi sila na yung mama ko po yung karapat-dapat na president. Gawa sa siyudad sa Lapu-Lapu, lakip nga giduaw karong adlaw ni Aika ang lungsod sa Konsolasyon o ang pipila ka mga dapit sa siyudad sa Sugbo. Fatch Anthony Inso, CCTV News.
Tinguha karon sa Buhay Party List nga i-regulate ang electronic sabong o isabong dinhi sa nasod. Kini mo iyang gibutyag human gikuhaan og reaksyon sa mao nga isyu sa pagbisita ni Buhay Party List First Nominee nga si Bon Valdipinas dinhi sa Sugbo ug matud niya nga kasamtangan kini karong problema sa nasod nga ngayang hatagan og pagtagad ilabi na nga daghan ang naggumon niini. Dugang ni Valdipinas nga musugot sila nga i-regulate ang isabong apan ang ilang party list dili gayud mubutar kung pananglitan dunay mo apply og legislative franchise sa Kongreso. Dugang ni Valdipinas nga mas maayo nga tan-awon kung si kinsa lang ang pwedeng makaduwa og mahatagan og access niini. Okay, I am for regulation. It's already there. We cannot say we are not against it na because it's already there. But we can regulate it because the problem is the access. It's more accessible to the younger people. It's more accessible to those people who can just move forward, getting an internet connection. So we look into that because like in all casinos, you have a certain age, you have a certain location. So we will look into that. But Buhay Party List has been there fighting for the people because especially in the pandemic, if those people have no control over the addiction, then that's where the problem is. Gibisita ni Senator Vicente Tito Soto III ang Cebu Normal University nga usa ka state college aron masiguro nga ang implementasyon sa Doktor para sa Bayan nga usa ka free medical scholarship program sa katawhan sa Pilipinas kinsa siya maoy principal author hingpit nga gipatuman og nagmalumpuson. Ang kasayuran ni hatod ni Decime Padilla. Nasayra ng national government mitagan og 2.6 billion pesos nga pondo alang sa Doktor para sa Bayan nga programa nga naghatag og tsansa sa mga tawo nga gustong mahimong doktor apan walay igong kapasidad. Dinhi sa Sugbo ang CNU matag tinun-an nga mahimong beneficiary niining Doktor para sa Bayan gahinan sa gobyerno og 1.3 million pesos. Libre na kini sa tuition, libro, allowances, lodging ug miscellaneous fees. Just to wrap it up, I am the principal author of Doktor para sa Bayan. It's the free medical scholarship program for Filipinos. I want more doctors in the country, more than lawyers. Kaya yung medicine proper, yun ang ginawa nating libre. Doktor dito sa law na to. Libre not only the tuition fee, but also miscellaneous. Libre ang mga libro. Libre ang lodging and pati allowances. So we prepared for it. In the 2022 budget, we made sure that the budget necessary for Cebu Normal University and Vicente Soto Memorial Hospital, Memorial Medical Center Consortium. Nasayran nga ang CNU Vicente Soto Memorial Medical Center kan VSMMC dunay consortium kay gikinahanglan sa medical school nga dunay ospital. Matud ni Senate President Vicente Soto III nga sa 2022 national budget gipaniguro nila nga ang CNU ug ang VSMMC makakuha og pundo nga 98 million pesos alang sa operation sa medical school. Ang consortium sa CNU VSMMC magsilbing benchmark ug mahimong model tibok nasod aron magpadayon ng free medical scholarship program. Gani aron daghan gyud ang madawat nga mga estudyante giawag ni Soto ang kadagkuan sa CNU Medical School nga kun mahimo dili kayo striktohon ang pagdawat og tinun-an ug hatagan gyud og prioridad ang pamilya nga dili maka-afford niini. Consortium would be the benchmark. It will be the hindi naman experimental because they're doing it properly. So it's what do you call this? It's not only, it's going to be the model, no? Benchmark, and then model for the entire country, para maging tuloy na talaga nationwide yung libreng
maging doktor ang bawat Pilipino. Base sa nakita ni Senator Soto sa CNU, kontento kini sa resulta og nalipay siya nga natuman gyud ang iyang gitinguha nga iyang gihulagway nga usa ka milestone sa iyang legislative career. Naa sa provision sa consortium ang kining gitawag nga return of service provision. Pasabot niini kadtong mag-graduate sa medical school, motrabaho sa Pilipinas sulod sa 5 ka tuig sa dili pa mahimong makatrabaho sa lain sama sa abroad. Giklaro hinuon ni Soto nga kun pananglitan dunay usa ka tinun-an nga gikan sa private medical school o mubalin sa public medical school ug naa na sila sa second o third year. Kung pila ra katong gibayaran sa gobyerno silang pagtungha, mora sab kini ang basihan silang return of service. Naasab sa balaod nga kinahanglan i-refund ang gobyerno kung pananglitan makadesisyon sila nga dili mo serbisyo. Desime Padilla, CC10 News. Sa laing balita, City Assessor sa Dakbayan sa Mandawi nitug-an nga pipila ka mga tao ang nangangkon og kabtangan diya sa ilang syudad ang ilan nang gipaubos sa investigasyon. Kini human nga usa ka tawo ang nasikop sa NBI tungod sa pagpangangkon sa dulan 45 ka hektarya nga timberland sa Mandawi diya sa Barangay Paknaan. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Gitug-an ni Attorney Julio Cesar Intise, acting city assessor sa syudad sa Mandawi, nga gawas sa individual nga nasikop sa National Bureau of Investigation Cebu District Office tungod sa pagpangangkon og kabtangan sa syudad sa Barangay Paknaan. Aduna pay pipila ka tawo nga ilang giimbestigahan. Si Raul Villa Carlos Canoy naaresto sa NBI Sebdo ni adtong Miyerkules human ni presentar og peke nga mga dokumento. Giangko niini ang dulan 45 ka hektarya nga timberland sa Paknaan o gipahigayunan pa og reclamation project. Matod ni Intise nga pipila pa ka mga tawo ang ilang giimbestigahan nga nangangkon og kabtangan sa syudad nga anaa sa Barangay Paknaan o Gumapad. Matod niini padayon silang nakipag-alayon sa NBI og Department of Environment and Natural Resources. Aso sa City Assessor, pipila ka individual ang nisuway og kuha og tax declaration sa City Hall. Matod niini nga mas dali nga makaagni og buyer kung adunay gihuptan nga tax declaration. Gipasabot ni Intise nga ang tax declaration nagpamatuod lang nga gibuhisan ang luna samtang ang titulo nagpamatuod sa iyang pagpanag-iya sa yuta. Gihimugatan niini nga iya sa syudad ang foreshore land subay sa Republic Act 5519 o Charter of Mandawi City. Yeah, certified true copy or tax deed. No title can be issued on those areas because those areas are timberland. The timberland is part of the public domain. Anything that is part of public domain is beyond the commerce of man. Nobody can own it except the state. In this case, Mandawi can only Mandawi owned it. Hinoon matod ni Intise, mamahimo silang mo-issue og tax declaration bisan ang yuta kabahin sa public domain kung adunay special land use permit. Sa kasamtangan, si Canoy nagatubang og kasong falsification of documents. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Syudad sa Mandawi naka-administer na og kapin 54,000 ka booster doses batok sa COVID-19. Posibleng rason nga minus ang nagpa-booster tungod kay nagkagamay ang kaso sa COVID-19 sa Dakbayan. Mubalik si Mary Rose Sagarino. 54,000 na ka-booster doses ang na-administer sa Vaccination Operations Center sa syudad sa Mandawi. Sigo ni Levy Duverte, Senior Data Controller o Operations Manager sa VOC, dako na kini nga numero itandi sa ubang local government unit. Base sa ilang datos, kadaghanan sa nagpa-booster ang nasakop sa A4 category o mga trabahante. Sa Dakbayan, ana-ana sa kapin 300,000 ka individual ang nakadawat og bakuna. Gipasabot niini nga ang booster depende ra sa publiko kung ganahan nga ma-boosted. Kaning magong booster style, it's a choice kaning booster karon. And before okay nagiko na tong booster but available na siyang booster. So
mag-agad ra gid ta sa mga vaccine nga magpa-booster, but we already encourage them to have their third shot. Matod ni Duterte nga posibleng rason sa minus nga nagpa-booster tungod kay nagkagamay ang kaso sa COVID-19 sa Dakbayan. Sa datos sa Department of Health sa Central Visayas kagabi, ana-ana lang sa 15 ang aktibong kaso sa Dakbayan. Matod ni Duterte nga welcome ang mga individual nga gikan sa laing lugar nga magpa-booster sa Dakbayan. We are also accepting those vaccinees who wanted to be vaccinated here in our LGU. It goes with other LGUs as well. Wala na tayo dikto sa pagbakuna. Kung ganahan silang bakuna diri, so amo silang iauhag. But then again, they have to bring proofs like vaccination cards na nabakunahan na sila ngadto. Then we can inoculate them. Giawhag sa VOC ang mga residente nga magpa-booster aron sa dugang nga proteksyon batok sa virus. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Mosunod! Ultra Vista Rama Building sa Daan Colon nasunog. Danyos dini mubalor sa 50 milyones pesos. 300 ka mga driver sa busog taxi gipailam sa kinilit nga drug test. 8 nini nagpositibo. Kana uban pa mga balita sa pagbalik sa Saire 47. Balik sa ato mga balita, mga nagpailang nga otoridad ni sud sa kapanimay kagay ng kadlawon sa Barangay Capitol Site ning Dakbayan sa Sugbo ug matod pa sa tagbalay nga kaduha na kining nahitabo. Tungod sa grabing kalisang nga nahiaguman dali silang nagpatabang sa kapulisan. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Sa kuha ning CCTV footage, girumbo sa dili mo menos 8 ka mga lalaki ang panimay sa Sacred Heart Hills sa Barangay Capitol Site, Dakbayan sa Sugbo. Nahitabo kini kaganiyang kadlawon dungan sa kusog nga pagbundak sa uwan. Butang nga gikatingalahan sa pamilya kung anong niatake ang mga nagpailang otoridad nga walay dalang warrant. Human midangop sa CCTN News, gisaysay sa mismong tagbalay nga ang punteriya sa maong pagrumbo mo ang iyang anak nga cleared na sa giingong kalambigitan sa illegal nga drogas. Alang kanila, adunay intensyon ang maong panghitabo. Yan tuyo na nila gabi katong akong anak nga na-trauma sa tunga ni pagkaugma wa na siya diri. Nahadlok to siya. Matod nila, dili lang kausa, kaduha na kining nahitabo. Nakahigayon usab sila sa paghiling sa mga gamit matag kwarto sa tinguha nga makuha ang ilang gustong makabot. Hinuon nakuha sa mga wala pa mailhing lalaki ang ATM card o cash nga 1,000 pesos sa iyang apo. Grabing trauma ang nasinati sa iyang mga anak human sa mong panghitabo. Ilabi na nga sa iyang pagtuo adunay intensyon ang mong panghitabo. Sanglit walay gibuhat nga daotan ang iyang mga anak. Ulam kami sa mong silingan. Sir, may kontra ng dagko kong anak. Abi ni mo, sir, nagbuhi ko sa kong 4 kabukanak na narbaho ko, sir, mintinan ko sa iyala, sir. Yang anong giingan nimi. Daling ipablotter sa pamilya among panghitabo sa Abellana Police Station. Matod sa ilang station commander nga si Police Major Nolan Tagsip nga nakigalay na sila sa pamilya alang sige pahigayon nilang investigasyon. Conduct a thorough investigation and then if evidence warrants then ug ma-identify na ang mga suspect then we will file a appropriate case sa ila. Buta nga gipanginaot sa managlaing habig ang pagsuta kung kinsa man ang nagpaloyo sa maong pagpangatake. Samtang gibakwit una sa mas luwas nga lugar ang pamilya. Gian Navarro, CCTN News. Niabot sa 59 milyones pesos ang danyos sa nahitabong sunog sa Legazpi Street, Barangay Santo Niño, ning Dakbayan sa Sugbo. Maoy gilamoy sa kayo ang high-rise building nga adunay sinihan ug uban pang mga okyupante. Sa report sa Cebu City Fire Office, alas 8:40 sa buntag gibutang sa first alarm ang sunog hangtod nga giisa ka alas 8:55 sa buntag. Ang maong building adunay 25 ka mga tenants ug 3 sa giabangan ang partially burned samtang moabot sa 69 ka individual ang apektado sa maong sunog. Hinoon wala ray naangol sa sunog nga gideklarar nga under control alas 10:59 ug hingpit na fire out sa pagka alas 12:16 sa udto.
in a way nakatabang siya sa atong gipahigayon nga simulation exercise nga nag-involve og ining high-rise building, but ato mang nakita nga dili gyud ingon ani grabe kataas ang maong building, but mao na ato ni siyang himuon na to siya og programa sa Cebu City Fire Office nga every month na mag-conduct og simulation exercise nga mag-involve og high-rise building. Gipasigarbo sa Police Regional Office kung PRO7 ang ilang kalampusan sa kampanya batok sa illegal nga drugas. Tungod kay sudlang sa duha ka buwan ang Bisda Cup sa pagpangulo ni Police Brigadier General Roque Eduardo Viga nakasakmit og kapin 200 milyon ka pesos nga kantidad sa drugas sa 1,455 kon 45 ka-anti-drug operations gikan sa Enero hangtod sa Marso 31 ning tuiga. Lakip sa ilang nasakmit ang kapin 2 ka kilong pinaugang marijuana nga mukantidad og 303 mil pesos og 2 usab ka tawo ang nakalas sa manalambigit niini. Nakalusan usab sila og 1,949 ka mga operations batok sa wanted persons nga may resulta sa pagkasikop sa 337 kalabing pinangita sa balaod nga nag-atubang og laing-laing kaso. Nausay 1,731 kalaing wanted persons ang nadakpan. Sa mga most wanted persons nga nadakpan, 21 niini ang giklasify nga regional level, 24 provincial level, 101 sa municipal ug 162 ang city level, samtang 29 ang sa police station nga level. Nakaembargo usab ang kapulisan og 612 ka armas nga way lisensya og 5 ka eksplosibo diin 559 ang nadakpan sa 293 ka operations batok sa loose firearms. Kapin 300 ka mga bus drivers ug taxi drivers sa North ug South Bus Terminal gipaubos sa kinalit nga drug test sa Philippine Drug Enforcement Agency 7. 8 kanila migawas nga nagpositibo sa paggamit sa illegal nga drogas nga mamiligrong embarguhon sa ilang lisensya sa Land Transportation Office 7. Ang kasayuran ni hatod ni Arnold Bustamante. Gipatawag sa kadagkuan sa North ug South Bus Terminal ang tanang bus drivers lakip na ang mga taxi drivers nga nagbiyahian sa tibok probinsya Sugbo aron sorpresahon sa pagpaubos kanila sa kinalit nga drug test. Ang mga kalihukan kabahin kini sa programa nga Oplan Harabas 2022 sa Philippine Drug Enforcement Agency 7, inabagan sa Land Transportation Office kun LTO 7, Police Regional Office 7 ug sa Cebu City Office for Substance Abuse Prevention kun COSAP. Mato ni PDEA 7 Director Levi Ortiz nga ila kini nga tinuig nga kalihukan ilabi na kung nagkaduol na ang Semana Santa. Daghan sa mga tawo nga mamauli silang tagsa-tagsa ka mga probinsya sa Central Visayas. Iyang giduga nga usa silang gitanaw ang kalawasan sa mga pasahero ug aron na masiguro nga wala mabutang sa peligro ang ilang kinabuhi, kinahanglan susihon kun aga mga drivers dili bati gamitan sa illegal nga drugas. Actually, this is a surprise drug test, no? To ensure the riding public na iniguli nila kay Holy Week magod, long vacation. So daghang manguli na mga atong mga kababayan ba from different provinces. So para ma-assure nato ang safety sila na dili gamit ang driver sa illegal drugs, na-conduct ang random drug test sa mga drivers and conductors. Sa inisal nga resulta nga gipagawa sa PDEA 7, adunay 8 ang gawas nga positibo sa paggamit sa illegal nga drugas, tulo niini bus drivers, usa ka konduktor ug 4 ka mga taxi drivers. Pasabot ni Ortiz kailang iduso sa LTO 7 ang mga lisensya sa mga nagpositibo ug sila na aga mosilot niini ug ipaubos usab sila sa counseling sa COSAP. Ang atong first step, we will turn over the license or the driver sa LTO, and then i-counseling po sila sa COSAP. And then we'll advise them for reformation, rehabilitation. Kung kinsa tong ma-found out positive sa drug test, i-refer, that's why naami kay i-refer na mo para i-assist BI o niya matagaan siya o unsay angay nga intervention. So that's our kanang role here sa COSAP.
CNN belsa ang law enforcement officer sa LTO-7 na kaniyon. Kagatong nga mga nagpositibo sa drug test, huwaton una nila ang resulta sa confirmatory test. Apan kasamtangan sila nga isyuhan og temporary operators permit kung TOP. Kung makumpirmar nga illegal nga drugas ang nakita sa drug test, ipa-revoke sa ahensya ang lisensya sa mong driver ug mamahimong dili na kini makamaneho pa sa tibok kinabuhi nga maisilot niini. Exactly, we hold it, then we look into the like ma-revoke pa na siya. I-revoke na siya, no? Tanaw sa ito sa resultas confirmation. Namantayan hinon nila nga katulag ang mga driver sa dagkong bus liner nga nagbihian sa habagatan ug amihanang lugar sa probinsya Sugbo ang nagpa-drug test samtang ang mga driver sa minibus ang wala mo dayon sa pagsulod sa Cebu South Bus Terminal kung CSBT. Mato ni Carmen Quijano, ang manager sa CSBT, nga ang mga driver sa minibuses ang ilahag nga problema gani sa maging mga buwan dunay driver-konduktor ang nasakpan nga nagpat-sesyon ug tungod sa iyang nakita nga walay mitunga nga mga driver nasagbuyo siya niini. That's my problem. I want to be honest. In the presence of Director Ortiz, I want to be honest with the LTO and the COSAP. Ang ako yung main problem is the minibuses. Minibuses, no, you see? Ni ang tanan nga service liner, di Calvo, and some of the minibuses wa gimari. Ya doon na naman tinasakpan yan ko. Mga 2 months or 3 months ago, nasakpan ang driver o ang konduktor. That's why nga ako lipay kay ko sa random. Awang niya sa mga operators nga ipresentar nila gilaga mga driver o ang konduktor ano ipaubos sa drug test ilibina karon nga mudagsa ang daghang pasahero nga mamauli sa mga lungsod sa probinsya Sugbo. Gamay ra jud kayo ang minibuses. That's why akong ihawag sa tanang mga operators nga kanang mga minibuses importante jud ang drug testing. Delikado kay there are so many complaints regarding ng driver sa pagpadagan. Nagpasalamat tinuod ng COSAP ug ang PDEA-7 nga dili nasama sa nanglabay nga mga katuigan nga daghan ang nagpositibo sa paggamit og illegal nga drugas sa mga driver. Apan karon wala na lang kini makaabot og napulo. Arnold Bustamante, CCTV News. Atensyon sa mga mangutang o magpautang. Doon ay gipalabang nga ordinansahon ang junta provincial nga naghatag og limit sa interes sa nga paninglon sa mga lending companies dinhi sa Sugbo. Sa gayon nga papatuman na kini kutob na lang sa 6% ang mahimong maximum nga interes ngadto nga pangayoon sa mga mangutang. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Gipanglantawan ni 6th District Board Member Glenn Anthony Soco nga magaan-gaan na ang problema sa mga nangutang aron adunay ikanegosyo ug uban pa. Maong naduso niya atol sa regular session ang ordinansang Fair Lending Act of 2022 nga naninguang hatagan og maximum nga interest rate sa tanang mga pautang dinhi sa Sugbo. Pinasubay kini sa inimong mandato sa Securities and Exchange Commission nga mao ang paghatag og kinutuban sa interest rates nga gisingil sa mga lending companies. Kinahanglan kutob lang sa 6% per month ang interest rate kung di mula pa sa 10,000 pesos ang giutang. Mato di Soco nga makatabang kini alang sa mga gusto ng makasugod sa ilang panginabuhian human sa pandemya ug ubang katalagman. As chairman of the Committee on Commerce and Industry, ako usa ka magpapatigayon sa wala pa ko kalingkod diri sa provincial government. We need to recapitalize ang atong mga negosyo. We need to recapitalize ang atong mga trabahante. Nanginahanglan ni sila og puhunan para nga makatuyok sila. Sa ikayong mapatuman kini, kinalan mo sanong ang mga formal ug informal lending companies sa gitaga ng interes. Malaki usab sa pagpatuman nini ang mga online pautang services nga nito mao karon. So atong tagaan og gamayng lugway, no? Aron dili na mo resulta sa sige na lang pamirahay niya sa mga kabtangan ug resulta sa panagbangi ug panag-away unya karon na stress ang atong mga barangay. Kaya mo naman ay kadaghanan nga girisolbar nila. Napasar na sa first reading sa Junta Provincial among ordinansahon ato sa nakalabay nga sesyon. Kung mapatuman kini, adunay itagana nga penalty o di ba pagkapriso alang sa mga makalapas ni ini. Gian Navarro, CCTN News. Lamdag, upan ni Tatay Dodong Limsua. Si Jesus nagtawag ka nato ng mga sunod sa iyang kausa ng mga katawhan makailang kaniya. O kini, mahimo na ito binagi sa kinabuhi nga atong gipuya. Na kita magpakita o kaniya nga sama sa usap kang Jesus. May malumong kasing-kasing o makamaw may gumbang bisag ngadto sa lisod igumbaw.
Kaya unsa may makita sa mga tao kanato, may hinungdanon. Kay mo kini ang makadani kanila sa pagsunod kang Hesus. Apan kung adunay kahigayunan, may hinungdanon usab nga ato silang sultihan sa gugma ug kaluoy sa Ginoo. O kini ikinahanglan nga angay usab kitang utuman sa iyang mga sugo. Dili kita magpanuko sa pagsulti sa mong kamatuoran. Nindot kayo nga bation sa usa ka tawo kung siya pagkapaambit sa gugma ni Kristo ngadto sa uwan. Ug dakong kalipay sa to, makahatag kita sa Ginoo nga may usa ka kalag nga atong madala ngadto kaniya. May igsoon, mo kini ang atong lamdag karong adlaw. Mao kadtong naglangkob sa atong mga balita sa Sayre 47, ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Caballes. Hangtod ugma, hangtod Lunes pohon din hilang sa inyong paboritong tulumanon. Sayre 47.